Magandang lalaki ho ako. Yan ang sabi ng nanay ko nang nabubuhay pa siya. Sana all. Ay, meron ko na basa, Jake. Huwag daw nating sasabing happy birthday in heaven ang ating mga kamag-anak. Ano ba yun, Tita Lai? Hindi raw dapat. Kasi hindi ganun kadali pumunta sa heaven. Sa mga Katoliko, dadaan pa tayo sa purgatory. And it takes time na mga parusa, tagal pa dyan, di ba? So, it's not proper to say, my mom is already in heaven. How did you know? Di ba? Yun. Ito po kapalik sa heaven, yung mga santo na rito sa mundo. Dito pa lang sa mundo, santo na. So, let's stop doing that. Kasi, hindi ayos sa mga kaluluwa ng ating mga namatay. The best thing for us to do is to pray for them. Offer masses for them, diba? Mahirap pag-usapan natin. Kasi ito isa sa mga tatalakayin ko sa aming pilgrimage this coming October 5. Yung doctrines of the Catholic Church and devotion to the Blessed Mother and the saints and things like this. Marami yan. Bakit ito natin pinag-uusapan? Sapagkat tayo po'y nadidinig sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. At tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM at saka Channel 19 sa Signal Cable. Ayun, wag natin ilaglag yun. Channel 19 sa Signal Cable. Kung meron kang Signal Cable, hanapin nyo ninyo Channel 19. Magkakasama ho tayo doon, di ba? Yun. Sa Signal Cable, Channel 19. Pakishare din po ating live stream ng ating episode tonight. At syempre po mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. Yun. Now, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe din po tayo sa Radyo 5 True FM YouTube channel. At para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi sa pamagitan ng kanilang kwento, ng kanilang buhay, kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, problema na inyong pinagdadaanan, maaari po nating talakayin yan sa ating programa, sa ating counseling portion. Magpadala lamang po ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Ito po si Brother June Banaag, ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa programang Dr. Love. At bukas po ay magkikita-kita tayo dyan po sa Bulacan State University. Kasama natin ang ating producer si Jake Bakud. Darating ko doon. Huwag niyo na akong hanapin. Kasi gusto ni Jake, bago siya dumating, na-chap na ang lechon. I wish. Meron kaya? Pag walang lechon, paano yan? Chicharon! Gusto ko chicharon. Okay, 9:45 is our time. Babalik po tayo para sa mabuting balita sa araw na ito ng Martes, at 17 ng buwan ng Setyembre. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 17 ng buwan ng Setyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 7 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Lucas, talata 11 hanggang 17. Kinabukasan, nangyari na siya ay pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang papalapit na siya sa tarangkahan ng lungsod, narito, may isang taong patay na at binubuhat papalabas.
Ang lalaking patay ay nag-iisang anak ng kanyang ina na isang balo. Maraming mga mamamayan ng lungsod ang kasama ng ina. Nang makita siya ng Panginoon, siya'y nahabag sa kanya. Sinabi niya sa kanya, "Huwag kang umiyak." Lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay at ang mga bumubuhat nito ay tumigil. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Siya na namatay ay umupo at nagsimulang magsalita. Ibinalik siya ni Jesus sa kanyang ina. Ang lahat ay pinagharian ng takot at niluwalhati nila ang Diyos. Kanilang sinabi, "Isang dakilang propeta ang lumitaw sa kalagitnaan natin. Dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao." Ang ulat na ito patungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea at sa lahat ng mga lupain sa palibot. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Magandang gabi, 9:50, 10 minutes before 10 o'clock sa unang bahagi po ng ating programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banag. Patiin ko lang ang mag-asawa ni WCY at saka ni Nedia Sagun na palagi nakikinig sa programa natin. Maraming salamat, Nedia, doon sa pinadala mong kutkutin. Kutkutin. Meron siya pinadalang hamon. Parang gusto ko. Yung hamon na slice na gano'n. Parang 5 hotas. Ay, naku, pagdating sa Madrid, hahanapin ko yung 5 hotas na yan. Jake, talaga, kahit mahal, pipila ako. Oo, yung 5 hotas na ham na yan, talagang pinipilahan. Ewan ko lang kung I would have time to get in line para makapila. Mahal yung hamon, pero talagang ang sarap. Oo, para ka nasa heaven. Pagkain mo 9 minutes before 10. Ewan ko sa inyo. Ay, eto po. At mapapanood natin sa episode natin ngayon sa ating Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love. Ito po ay itinampok sa TV5, Channel 5. Kaninang umaga, sapagkat ang programang Face to Face ay mapapanood po sa TV5 Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay ho. Pag na-miss ninyo ito, may replay po ito sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kaya dapat po magpakabit na kayo ng signal cable para hindi nyo ma-miss yung mga programang yan. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love. Ang title po, "Suwail Kang Anak. Isa kang suwail na anak." Panoorin natin. Sino po ang inirereklamo ninyo, Ate Lorna? Ang anak ko po si Patricia. Bakit nyo ano po? inirereklamong anak nyo? Ano po kasi siya, sobrang pasaway po, tapos ano po siya, suwail na anak. Grabe po siya, kung mura-murahin niya po ako. Akala mo po, hindi niya po ako nanay. Nahihirapan na rin po ako kasi po iniiwan niya sa akin yung mga anak niya. Okay, Ate Lorna, ilang taon siya nung nag-umpisa siyang nakitaan mo na ng pagkabastos sa ina niya? 9 years old po. 9 years old? Opo. Paano? Ba't ganun kaaga? At paano? Nano po kasi napabarkada po siya. 9 years old, nagbarkada na? Opo, nag-aaral po siya, tinatakasan niya po ako, umakyat po siya sa bintana. Ganun? Para lang po makabarkada siya, iiwan Siyam niya. na taon. So, ang 9 years old ay grade? Grade 4. Grade 4. Ilang taon na itong anak ninyo ngayon na si Patricia? Ano na po, 21 na po siya ngayon. 21. Opo. So, paano siya hanggang sa naging teenager siya? Ano-ano yung mga karanasan na nagawa, na naranasan ninyo? Ayun po, nung
nag-asawa na po siya ng 15 years old, nakapag-asawa po siya. Tapos nanganak po siya ng 16 years old. Diyos ko. Pagkapanganak niyo po ng 16 years old, siguro po mga mag-iisang taon na yung anak niya, iniwan niya naman po sa akin. Bumalik na naman po siya sa pagbabarkada. Nasaan yung tatay ng apo mo? Ano na po sila, naghiwalay din po. Asawa as in nagpakasal? Hindi po. Okay, nagsama, Opo, nagsama po nakipag-live-in. sila. Okay, so asan ang asawa ninyo? Ang tatay ni Patricia? Ano po, yung tatay po ni Patricia, patay na po. Nakapag-asawa po ako ng pangalawa. Na nakapag-asawa kayo ng Opo. pangalawa. Hindi ba sa tingin mo nagre-rebelde lang si Patricia? Ayun nga po ang alam ko, nagrebelde po. Kasi nung maliit po siya, lagi niya po sa akin sinasabi, Mama, bakit ganyan ka sa amin? Mas mahal mo pa yung pangalawa mo kesa sa amin. Sabi ko May naman. pagsisisi siya Opo. na bakit parang mas mahal mo o nakuha ang atensyon nila na dapat para sa kanila, nakuha ng atensyon nung kinakasama ninyo, yung pangalawang ama. Opo. So, nanganak si Patricia. Nasaan na yung anak niya ngayon? Ano po, kasi po hindi ko na rin po kaya. Yung ginawa ko po, binigay ko na lang po doon sa kapatid ng asawa niya. Ano sabi ni Patricia nung kinuha mo yung anak niya? Sabi, ang galit na galit nga po siya sa akin nung binigay ko ron. Tapos ang ginawa niya, sa tambay-tambay niya, humanap na naman siya ng ibang lugar. Nakapangasawa na naman siya ng pangalawa. Okay, may kinasama na siya ulit. Opo, pangalawa. May na-live-in na naman siya. Gusto nating marinig si... Kuya Alex, meron kang follow-up question. May anak ba siya sa pangalawa? Meron po. Ako na naman po yung babantay. Lahat na naman po ng gasto sa akin, lahat gatas. Andito na! Siya ang itinuturing ni Lorna na walang hiyang anak. Totoo ba ang paratang sa'yo, Patricia? Pasok! Napakasinungaling mong nanay! Bakit? Ano ba yun? Ano? Bakit? Bastos ka ka na! Galing. Talaga. Patricia, sa lahat ng mga nanonood, himay-himayin po natin ha, kasi medyo mabigat itong ating episode today. Pakinggan natin si Patricia. Totoo ba, Patricia, teenager ka pa lang, ikaw ay pasaway na raw? Opo. Bakit ka naging pasaway? Nagrebelde ako simula nag-asawa siya ng iba. Ilang taon ka no, nung 6 nakita mo? years old. 6 years old. Simula nung nagsama sila, di niya ako tinanggap na anak. Pinagdadamutan pa nila ako sa pagkain. Doon nagrebelde Hindi ako. naman, di ba kaya nga lakad kami Tinataguan nag-aaway? nga ako, di ba? Tapos? kapag Sinungaling kakain ka, sila sa labas sila. napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo, totoo yun! Bastos mo, sinungaling Opo, talaga, ka. totoo yun. Ilang kayo Wala magkakapatid, talaga. Patricia? Sobra ka. 2 sa una, 3 sa pangalawa. So, Patricia, kailan mo huling nakita yung anak mo? 1 taon binigay na ni mama doon sa Bulacan. Tapos, Simula nun naging... hanggang ngayon, hindi ko na pa nakikita yung bata. Bakit di mo nakikita ang bata kung anak mo yon? Dapat alam niya yon, Ate Lorna. Ayun nga po eh. Kaya bakit willing naman sila pumunta? Ang inaano lang kasi, nung nasa kanya na naman yung anak niya, yung huli ng Pasko, kasi hindi ko alam yung ugali niya, sinasaktan niya yung anak niya. Kaya ayaw na sa kanya ibigay ng... Hindi ko sinaktan kapatid yun! ng anak ng asawa Nakita niya. niyo? Oh, di ba sinampal niya? Kaya nga ayaw na sa inang anak mo eh. Pag lalapit ka, ayaw mo. Kasi spoiled nga eh! Kaya nga, Diba, dapat spoiled? kasi inaano mo yung Spoiled anak nyo? mo. Anong spoiled? Hindi ako nag-spoiled Sus! doon. Ikaw yung nag-ano, ikaw nagbibigay doon, hindi naman ikaw yung nanay, ako Ako yung Oh. nandito na. Yun. Oo, nasaan ka? Bakit binigay mo? Inalagaan mo Bakit na maayos yung inalagaan ko anak naman mo. yun ah? Ay, pag Inalagaan mo, ko ah. inalagaan mo, Oo. iniwan mo nga, di ba? Gusto nyo kasi At araw-araw may pera kayo. Hindi. Anak nyo ako pag may Iwan pera, mo. tapos pag wala pera ko, ano mga sinasabi nyo? Bastos ka. Pag-usapan muna natin, Ate Lorna, kasi ang sinasabi si Patricia ay suicidal. Ilang beses na siyang nagplanong magpakamatay Ayun po. Ano sa iyong pagkakaalam. Ano na po, 4 na laslas na po siya. Ilang taon ka nag-umpisang maglaslas ng pulso? Pulso ba? 12 years 12 years old. Bakit, Patricia? Anong iniisip mo nung Gulong-gulo maglalaslas na ako ka? sa sarili kasi hindi ko naramdam pagmamahal nila. Hanggang ngayon. May peklat ka rin sa braso daw na hindi naman natin makikita ngayon. Bakit? Pati leeg mo
nilaslas mo? Yan, nagpapakamatay siya dahil sa kinakasama niyang pangalawa kasi sobrang silosa. Dahil din sa lalaki. Opo. Ito po yung sa lalaki. Yan yung sa lalaki. Okay. So, ano nangyari? Anong pumapasok sa isip mo habang ginagawa mo to? Thinking na ang katotohanan ay meron kang anak na mag-iintay sa'yo. Anong pumapasok sa isip mo? Ako na magpakamatay kasi gulong-gulo na talaga ako sa sarili. Hindi ko na alam gagawin ko. Wala rin ako mapagsabihan ng sama ng loob. Nagbigti ka rin daw? Kaso natuputol. Naputol. Aside from that, nagtangka ka rin daw na tumawid habang may parating na truck. Hinila niya lang ako. Hinila ka ng nanay mo. Tapos sasabihin mo, hindi kita mahal. Paano mo na naramdaman na patawid na? Kasi nga po, tumakbo po siya. Habang tumatakbo po siya, sabi niya sa akin, magpapakamatay na ako, magpapakamatay ako. Tapos sabi ko, sige, tubukan mo, magpakamatay. Bakit? Ako ba mawawala? Giniganyan ko siya, parang panakot na lang po sa kanya. Hindi ko naman po akalain, talagang didiretso siya. Kaya yung nakita ko po siya patakbo na ng highway, bigla ko po siyang hinawakan ng gano'n. Pinaganon ko siya, tapos iyak siya ng iyak. Inuwi ko na lang po siya, nilambing-lambing ko na lang para hindi na po siya bumalik sa gano'n. Para hindi tumuloy. Opo. Pero, prinovoke mo muna. Lot, magkano ang binibintang mong ninakaw ni Patricia? 300 po, ma'am. 300 pesos. Opo. Kailan nangyari to? Noong August 1 po, nung sabi niya, Tita Balot, pera ako ng damit ng anak ko. Yung anak nga niya. Sige, pasok ka lang doon sa bahay. Tapos po, nung hinanap ko po yung pera, doon ko lang po sa hiniram niyang damit, doon ko pinatong. Tapos nagdigdiray siya na hindi niya kinuha. Kayo ni Nanakaw! Malandi! Lahat ng lalaki yata! Patricia, Kasama sa akin. totoo ba Nagbibilang na ka sa kinuha ulo. mo yung Wala akong 300? nakuha sa kanya. Lot, eto ha, naoperahan din si Lorna, pero hindi daw dumalaw ni minsan. Talagang hindi si tumulong Patricia. yan. Pinabayaan niya. Wow. Doon, tumambay siya sa Talaga? latex. Talaga? Ang palamukha mo. Wala ka doon. Hindi ka tumulong sa nanay mo. Wow, Nandun ka nagpapakasasa sa latex. Bakit tumulong ka ba sa Pinabili kapatid mo ng alak ng mga tropa mo. Walang niya niya ka. Naglaklak lang kayo, di ba? Huh? Ano yung totoo, Ate Lorna? Sino talagang nag-alaga sa'yo? Po, yung anak ko pong isang buntis, tapos sila tinulungan po nila ako. Kasi yung anak ko sa barkada nga po, wala po siya. Hindi po talaga siya pumunta sa akin. Napakasinungaling mo. Isang beses lang po siya pumunta sa akin. Napakasinungaling mo. Ako naglakad ng papel mo. Tumalo siya sa Kanina akin. pa, kanina pa sinasabi ni Patricia na nilakad niya yung papel. Hindi po siya. Humingi lang po siya ng tulong sa barangay na kahit papaano may pandagdag lang Ako po. naglakad ng Okay. papel mo lahat. Hindi Tapos ka hindi tulong ikaw dahil ang dyan sa ano mo. naglakad. Kaya ka na-operahan. Okay, at Patricia, nakikita mo lahat ito, pero ano ba yung nilakad mo na yon? Yung Barangay, ano niya, yung PhilHealth niya, tapos yung PhilHealth. bill niya sa ospital. Wala, Tapos hindi yung tulong yun ang na- nilakad mo. Sinungaling ka. Ang nilakad mo lang sa barangay ka lang. Totoo yun. Yung Totoo yun. yung kapatid Ewan ko kung posible pa at ipagdarasal ko sa Diyos. Sana ay mabigyan ng isang pagkakataon pa to start anew, mabuo ang isang pamilya. Hindi ko alam kung kaya pang mabuo sa laki ng pagkawasak ng relasyon ng mag-inang ito. At nakapanghihinayang na makita ang isang anak na anak ng anak, tapos itatapon sa ina yung kanyang anak. Bahala ka dyan. Maghahanap ako ng magbibigay pa ng anak sa akin kasi masarap eh. Bahala ka na dyan. Yung nanay naman, ipinamimigay naman yung kanyang apo. Wala akong makitang love dito sa pamilyang ito. Mabuti pa yung nagbebenta ng tuta. Naibebenta ang tuta. Ito yung bata, hindi maibenta, pinamimigay na lang. Wala akong makitang pag-ibig. Hindi ko masisi si Patricia sa pagiging rebelde niya sa kanyang ina dahil hindi nakadama ng pag-ibig. Baka naman si Lorna ay ganyan din ang nakita niya sa mga magulang niya. And it becomes a cycle. Sana magkapatawaran. Although mahirap paniwalaan, pero naniniwala akong nagmimilagro ang Diyos. Sana maibalik at limutin ang kahinaan ng bawat isa. I will pray for you. Thank you, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Naku, tagus na tagus yun, Dr. Love. Nakakainis eh. Talagang kumukulo dugo ko. Saan ka naman nakakita ng ina na ganyan?
Ngayon, iiyak-iyak ka, tinamaan ng kulog na ito. Iiyak-iyak ka, hindi ka nagturo ng disiplina nung bata pa yung anak mo. Grade 4 pa lang yung anak mo, nilayasan ka na, lumalayas na ng bahay, nakikipagbarkada na sa gabi. Pwede ba yun? Ibig sabihin, irresponsable ka ring magulang. Alam mo, hindi porke magulang ka, tama lahat ang gagawin mo. May pagkukulang ka rin. Para lumaki itong buwisit na anak mong ito na sa harap ng publiko o national television, sasabihin sinungaling kang ina ka. Kung ako ang ama nitong batang babaeng ito, si Patricia, lalamasin ko ng asin ng bunganga mo at nang malaman mo kung sinong magulang. Buwisit ka. Magpapaanak ka ng magpapaanak parang aso. Papaanak ka sa kung sino-sino lalaki dyan sa kalsada. Pag nanganak ka, iiwanan mo sa akin. Tapos ako pa rin ang pinakamasamang tao sa mundo. Kambing na ito, lumapit ka rito. Lalamasin ko ng asin yung bunganga mo eh. Baka meron kayong mga komento na gusto niyong sabihin. Baka may komento gusto niyong may mensahe ka kay Patricia. Pwede niyong i-text dito sa atin yan, ho. Padala niyo sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili po kaya mag-comment po kayo sa live stream ng Facebook. At pwede kayo tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Mag-news na ho ako habang bumubula ang bibig ko sa galit. Talaga to si Patricia, oh. Pagpakita sa akin, lalamasin ko na asin ng bunganga mo. Huwag mo kung sasagot-sagutin ng ganyan. O national television. Ako ang magulang mo. Buwisit ka. Oras natin, alas 10:05. Oras natin, ganap na alas 10:16 ng gabi. At nakaw, ang dami nating reaksyon ng mga listeners natin dito sa storya nitong si Patricia at saka yung nanay niya si Lorna. Talaga naman, kung ano naman dinig ninyo, maniwala kayo. Ang sa akin lang, itong si Lorna, may pagkukulang at malaki ang pagkukulang niya dun sa kanyang anak na si Patricia. Nung maliit pa lamang, hindi na niya na-disiplina. Kaya ngayon, mahaba na ang sungay ni Patricia, mahirap nang putulin ang sungay niyan. Kung ako, ang nanay niya, isang tingin ko pa lang kay Patricia, hindi magpapatato yan sa kanyang hita. Pinagmamalaki mo pa sa akin yung tattoo mo sa hitang yan. Anong gusto mong gawin ko dyan? Tanong natin kay Sugar ng Pampanga na matagal na na-absent sa pagtawag sa atin. Ano? Sugar, magandang gabi. Brother June, I missed you. Yes, we missed you. I wonder what happened to you. Trabaho, Brother June. Trabaho. Trabaho. Talaga, Brother June. Diyos ko. Pinag-uusapan namin dito ng producer ko, si Jake. Sabi ko, I'm beginning to miss this Sugar. Every night she calls the program and she gives opinion. Biglang nawala. I wonder what happened to her. Pasensya na, Brother June. Tinawag lang ng trabaho po. Well, that's a good alibi. Anyway, anong masasabi mo dito sa mag-inang naging na itinampok natin sa Pest to Pest? Naku, Brother June, nakakalungkot niyang tampok natin ngayon sa Pest to Pest. Naku, talaga. Ako nagbubula ang ilong ko dito sa galit talaga. Obviously, malaki ang naging bahagi ng, malaki ang naging pagkukulang ni Lorna dito. Yes. Kasi, noong nawala ang kanilang padre de pamilya, instead na siya ay mahugutan ng lakas, supposed to be, nung kanyang mga anak ay inuna niya ang kanyang pagpapamilya ng sarili. Ng pangalawa. To the point na sinasabi pa nga ni Patricia na pinagdadamutan daw siya ng pagkain. And ako parang gusto ko maniwala sa kanya kasi may detalye siya. Na itinatanggi naman ng mami niya. Siyempre, wala na mga amin ng mga gano'n na, anak, pinagdadamutan talaga kita. Wala naman. Alam mo, on the other side, itong si Lorna, nabulag dun sa kanyang pangalawang napangasawa, whatever, kung napakasal man Brother sila. June. Nabulag doon at doon uminog ang kanyang buhay. Yun ang pagkakamali niya, Brother Nalimutan niya, mayroon pa siyang anak na lumalaki at babae. Yes, Brother June. At napakababata pa at babae pa naman. Akalain niyo parang magrebelde yon. Tama kayo, hayaan niya magrebelde. At the age of 10, grade 4, 10. O kaya sabi niya, 6 pa lang daw siya, nagrebelde na siya. Exactly. Dapat yun, meron na siyang ginawang aksyon. Oo. Being the mom,
sabi nga nila, di ba, Brother June, pag ang bata ay wala pa namang kamuwang-muwang yan eh. Wala pa sa Tayo ang huhubog ng Oo. paniniwala, ng kung ano mang disposisyon na magkakaroon yan at kung Values. ano man ang papasyahin yan sa paglaki niya. Kaya nga sinasabi nila, di ba, ang bata hindi mo dapat na pinapalaki sa layaw. Kasi pag pinalaki mo sa layaw, kung saan man yan, masasanay siya ng ganun. Kasi nga, ang mga magulang ang humuhubog sa kung ano man ang magiging ang kanilang anak. So obviously, si Lorna, may naging pagkukulang siya sa Malaki. pagkakaganoon Malaki. ni Patricia. Walang values na naituro. Lorna, ha? Makinig ka Wala, sa akin. Brother June. Whether Wala you like po. it or don't, wala kang values na itinuro sa anak mo. Kasi kung meron, hindi ka mumurahin ng anak mo on national television na sinungaling kang ina. Ayun. O, di ba? Pero Sakit saka yun, yung no? environment nila, Brother June, napansin ko din, yung environment na kinalakihan ni Patricia. Oo. Kita mo yun si Balot, kahit na, hindi ko hinusgahan daw si Balot, pero siguro, I mean, kung Hindi, husgahan mo. napalaki Husgahan mo. Kasi, kung Makikita husgahan mo kasi lang siya, natin sa mga pananalita nila, Brother June. huhusgahan mo lang siya batay doon sa kilos at sa salita niya. Opo. Oo. Tingin ko kasi parang nasanay sila sa kanto ba. Oo. Pero life is a choice kasi naniniwala ako eh. Kung siguro nagabayan si Patricia ni Lorna, of course wala naman taong nangarap na paglaki ko, magiging ugaling kanto ko. Gusto ko itong tumira sa basurahan. Gusto kong tumira sa... Wala Yes. namang nangarap na ganon. So, nalulungkot ako sa nangyari sa pamilya nila. Ang dapat gawin ni Lorna, siguro ano na lang, humingi na lang siya ng sorry. And then sikapin Nothing niya na wrong. kasi... And si Patricia, I think she needs professional help too. Pareho sila Oh, siguro yes, na kailangan nila ng professional help. Wala akong makita kay Patricia naman. Kasi lalabas ka ng bahay para maghanap Puro ng lalaking galit. bubuntis sa'yo. Pag nabuntis Kasi nga, ka, Brother June, iwanan. kasi nga siguro, doon napupunuan yung pagkukulang na hindi niya mahanap doon sa Ilang ano beses niya, sa kanyang kailangan mommy. mapunuan ng pagkukulang? Ilang beses ka magpapabuntis pagkatapos paalagaan mo sa nanay mong buwisit Kaya na nga, yan? Brother June, babalik na naman tayo doon sa ugat ng pangyayari na kung siya ay nabigyan ni Lorna talaga Oo. ng sapat na guidance, hindi siya Right. magkakaganon. Pero hindi pa naman huli lahat. At her Mga age. bata pa naman. At her age, dapat alam na rin niya yan. Yes, Brother June. Diba? Doon na nga papasok yung ikaw nang mamimili ng buhay na tatahakin. Right. Pero papaano ka naman pipili kung halimbawang wala ka namang inspirasyon para pumili ng magandang buhay? Wala kang At kung wala pagpilian. man lang nag-i-encourage man lang sa iyo. Oo. Yun. So, may iba-iba kasing paraan ng pagsaway, Brother June. Ano? Merong iba Oo. na hindi nag-work yung pagka tinapangan ka ng kagalit mo, pag inangasan ka ng kagalit mo, instead na magiging kalmado ka, lalo kang maiinis, lalo kang Oo. magagalit. Oo. Okay, ginaganyan mo ako. Sige, maging rebelde ako lalo. Oo. Parang magkakaroon sila ng ganong tendency. So, Oo. siguro, sa pagkakataon na yon, sa halip na si Lorna ay mainis din sa kanya, siguro mas maganda kung si Lorna na lang ang mag-adjust. Total, sa kanya naman nagsimula ang lahat na yan. Exactly. Sa mga magulang po na pareho katulad sila. ni Lorna, Oo. last piece of advice lang, Brother June. Sa lahat ng mga katulad ng mga magulang ni Lorna na may ganyang kaso, naku, una-unahin niyo po muna yung mga dapat ninyong unahin bago niyo unahin ng sarili ninyo. Totoo. Yung lalaki po ay nandyan, hindi ho yan mauubos. Oo. Pero yung Anak mo. pagiging bata ng anak ninyo, hindi nyo na ho yun Minsan may lang. babalik. Tama. So, unahin niyo po Thank yun. you. Lalo na kung babae pa naman. Salamat. Si Doktora Sugar, clinical psychologist natin. I miss you, Brother June. I missed you too, Sugar. Oh, my Brother June. Paminsan-minsan naman tatawag ka. Yes, Oo. Brother June. Okay, Opo, thanks a lot, nangangako sweetheart. po ako. Thank Salamat you. po. Thank you, sweetheart. Bye-bye. Si Sugar ng Pampanga. Sundan natin yan. Buhat naman sa pananaw ng isang teacher. Uy, alam mo, si Sir Raul nakikinig sa atin, ha? Si Sir Raul de la Cruz nakikinig sa ating Pes to Pes. At sabi niya, minsan talagang kumukulo ang dugo niya. Nawala ba si JC? Andiyan na? Okay. Alamin natin sa pananaw. Ito muna. Let me know if he's ready. Ha? Sabi ni Marvin Zandro Riabad, Patricia, sobra ang bibig mo. Dapat sa'yo, pinapaluhod ka sa munggo na may Lego bricks. May Lego bricks. Munggo na nga yun eh. Brother John, relax lang po. Inom ka muna ng tubig sa tumbler. Mauubos na. Kanina pa ako inom ng inom eh. Alright. Sa pananaw ng isang teacher, Teacher JC Calasikas,
ng Bulacan ay narito. At bukas baka magkita kami ni Teacher JC sa Bulacan State University. Nandun ako bukas. Teacher JC, magandang gabi and welcome to Dr. Love. Wala dyan, magandang gabi po. Opo. Ano, galit ka. Ano ang pananaw ng isang guro dito sa sitwasyon nitong si Patricia na walang talagang suwail, walang galang sa magulang, walang galang sa ina. Ito naman si Lorna, wala namang itinurong mabuting values doon sa kanyang anak. Oo, bro. Nung mapanood ko, talagang tumasik ang ulo. Kasi mula tayo sa ito. Ano? Yung kay Lorna pa lang na problema. Kasi puno ng problema eh. Oo. Kumbaga, nawalan ng interest or ano ba tawag doon? Ano ba tawag yung word? Nabago ang priority nitong si Lorna. Hindi na siya priority ng nanay. Oo, ng nanay. So, nakapag-asawa. Ngayon, ang problema, yung anak niya ay nagre-rebelde. So, siyempre, bilang isang anak, hindi na siya pinapansin ng kanyang nanay. So, gagawin niya lahat. Gagawin ng anak kung ano ang gusto niyang gawin. So, ang problema lang dito, yung marinig ng anak niya sa kanyang barkada, doon na-apply sa magulang niya. That's right. Alam mo, isang hindi maganda rito, ito namang tinamaan ng kulog. Si Patricia mali din. Kasi paanak ng paanak, pabuntis ng pabuntis sa iba-ibang lalaki, parang aso. Pagkatapos, iiwan dun sa nanay niya. Tapos yung nanay naman talagang walang values ng tinamaan ng kulog na ito. Talagang gusto kong kurutin sa singit Gusto kong kurutin sa singit Ipinapaampo naman yung bata, yung apo. Di ba? May nakakita ka ba love dito sa mga ito? Nakakakulo ng dugo talaga. Ano masasabi mo ngayon? Sige, JC, ano ang iyong masasabi kay Lorna at kay Patricia? So siguro masasabi ko lang sa mag-ina. So, aling Lorna siyang mag-adjust. Kung humingi siya ng patawad, ng paunti-unti lang, hanggang sa maintindihan ng kanyang anak. Doon naman sa anak, sana mag-adjust din siya na siguro patatawarin niya yung kanyang nanay dahil sa hindi niya, sa wala ng interest sa kanya. To start anew, no? Para kapag simula ng bago. Oo, lalo na lumalaki silang pamilya totoo. Diba? Lalo na may mga inaalagaan. May mga bata na na-involve dito. Kung makikita ng mga bata yan, baka makagayahin pa ng mga bata paglaki. Right, okay. Diba? Sige. So, yun lang. So, paano mag-ayos? Kasi pinapanood ko kanina, napapantig ang tenga ko. I will see you tomorrow sa Bulacan State University. Nandun kami. Ay, tignan ko, Brother John. Ay, kanina sa Brother John. I wish you could find time. Galing mo tayo sa Divine Mercy. Libing mo ng aming Monsignor. Oo nga pala. Kung kilala nyo, si Monsignor Rani Trillanes. Oo. Sumalangit nawa. Libing mo kanina, kaya nakakalungkot din. Ganyan talagang buhay natin. Nawalan kami ng mga pura paroko. Galing din yung Santa Maria dati. Okay. Alright, well, thanks a lot, JC. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Buhat sa Bulacan, si JC Calasikas. Ito pa, mahabol pa si Mar Villaruel ng San Miguel, Pasig. Bigyan daan natin si Mar. Mar, welcome to Dr. Love. Thank you, Dr. Love. Cool na cool si Mar. Parang hindi siya na-affect. Oo, cool na cool, pero maya-maya, galit na ito kay Lorna. Ano masasabi mo dito sa mag-inang to? Unang-una kay Lorna. Wala siyang ipinakitang magandang yung ugali o values. Para makita ng anak niya na siya yung good example. Diba? Parang ang inuna lang niya muna yung kasiyahan Personal niya. Parang napabayaan niya yung anak niya na si Patricia. Walang makikita yung bata na magandang papakita ng magulang, yung nanay. Although nawala na yung asawa,
ay dapat lalo siyang maging doon sa anak. Para hindi naman maging siya yung magrebelde. Hindi naman natin iniaalis na umibig uli siya. Pero correct. Wag kalimutan yung anak. Ito yung pagkakataon siguro na yung anak na nag-grieve yung anak. I-prioritize muna yung anak niya, yung damdamin ng kanyang anak bago yung kanyang personal na interest. Yes. Yun. Ayun na nga, Dr. Labi. Medyo talagang hindi niya malang binigyan ng magandang yung anak niya. Inuna talaga niya yung kasiyahan niya. Right. Ay tayo, 'di ba, pagka yung mga magulang, bago tayo kumain, inuuna muna natin pakain yung mga anak natin. Oo. 'Di ba? Yeah. Kahit maubusan tayo, basta yung mga anak natin nabusog. Yes, oo. Anong masasabi mo kay Patricia? Ang masasabi ko naman kay Patricia, anak, Patricia, huwag kang magagalit. Pero sana naman, kahit na gano'n ang nanay mo, huwag mong mumurahin. Nanay mo pa rin yan. Di ba? Oo. At saka ikaw, bakit hindi ka natuto? Meron ka ng naunang kinasama. Nagkaanak ka na. Tapos iniiwan mo sa nanay mo. Anong klaseng ina ka? Yun. Hindi ka naman iniwan ng nanay mo, di ba? Ito naman si nanay, iniwan sa kanyang apo. Pinamigay naman. Anong klaseng nanay ka? Walang kwenta kang nanay. Mabuti pa ang tuta na bibili kaya nga pinabayaan niya. Kaya nagrebelde tuloy yung bata, yung anak. Nagpatatu sa hita tuloy yung ina. Bata. Hindi naman niya dapat murahin yung nanay niya. Nanay niya yun. Miski Kasi kulay nanay, wala siya. Miski anong katwiran ang ibigay mo sa akin, mali. Kaya kailangan dyan, mag-usap man lang sila in a nice way, wag sila magsigawan, alisin yung puot sa dibdib para magkaintindihan. At magsimula ng bago. Yun. Para bagong panimula. Para magkaayos silang dalawa. Maayos na wala namang problema hindi naayos at nasusunod. Tama. Okay, maraming salamat, Mar. Maraming salamat din, Dr. Lab. Salamat sa pagtanggap ng ko. Ngayong gabi, although medyo masama ang pakiramdam ko, pero naiinis kasi ako. Alright, I'll see you tomorrow. Maraming salamat. Thank you, Mar. Si Mar Villaruel ng San Miguel, Pasig. Bibigyan daan natin yung mga text messages ng ating mga listeners dahil kumukulo ang dugo ng mga listeners natin. Ito ay tunay na kasaysayan ng buhay na nangyayari, no? At kailangan maging aware tayo sa mga pangyayaring katulad nito. Babalik ko tayo, oras natin 10:32. Maraming salamat. 10:35 ang tumpak na oras. Ito yung ilan sa mga reaksyon ng ating mga tagapakinig. Buhat sa Brussels, Belgium, si Lynn, sabi niya, grabe din magsasagot ang anak. At ang nanay, walay din. Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Ay, tama. Di ba, sabi ng nanay ko sa akin, pakita mo sa akin ang bunga, sasabihin ko sa iyo kung ano ang puno. Ayan. Kung maasim ang bunga, pangit ang puno niyan. Si Lanza Belion, sabi niya, awang-awa ako sa nanay ni Patricia pero malaking factor ang kakulangan ng nanay kay Patricia sa pagdisiplina. Kay Patricia naman, ang bastos mo, walang galang, walang sense ng responsibilidad. Isang paalala sa ating lahat, yan, na dapat ibalik ang pag-ibig at values, ang bigat sa dibdib. Si Emerson Alvarez naman, mali ang pagpapalaki ng magulang ni Patricia. Kaya ganun na lamang siya kung sagot-sagutin ng anak. Walang good values na naituro sa anak. Impactang ito. Yung anak mo, walang respeto sa magulang. Impactang anak to. Binabasa ko lang, ha. Sabi naman ni Giorgio Serafica, yung aking pamangkin, ang sakit sa ulo nitong mag-inang to. Paano pag ganyan ang kapitbahay nyo? Di ba? Ay ngayon, puntahan natin. Last call natin. Buhat sa La Union, si San Fernando La Union. Narito at magbibigay naman ang kanyang opinion si Sister Lourdes. Magandang gabi, Sister. Isang mapagpala, mabiyaya at magandang gabi, brother. Ng gabi sa iyo, brother. Sabi ko na eh. Ano po ang masasabi niyo sa mag-ina ni Patricia at saka ni Lorna? Diyos ko, brother, nakakalungkot naman po yun.
mag-ina na nag-aaway. Maraming ganyan. Hindi naging maayos yung relasyon nila, mag-ina. Maraming ganyan po. Oo nga po, nalulungkot po ako. Naiiyak nga po ako dahil umiiyak na po si Lorna po na nag-ano yung po anak sa kanyang niya. anak. Okay. Ano ang masasabi mo sa nanay kay Lorna? Yes po. Ay, Lorna, sa totoo lang, nagkamali ka rin ng pagpapalaki sa iyong anak. Hindi mo siya dinisiplina habang bata pa. At saka, bakit naman kasi nung namatay ang asawa mo, nag-asawa ka ulit. Sana yung anak mo muna, binigyan mo ng atensyon bago ka humanap ng kaligayahan. Opo, sana hinanda mo muna ang kanyang sarili kung kaya na ba niyang makipag po sa iba. Opo. Kaya po ganyan ang nangyari sa kanya. Yun, okay. Ano naman masasabi mo kay Patricia, yung anak na sa national television, sinasabi yung ina niya na, Patricia, hindi mo naman dapat na pinagsabihan ng nanay mo ng ganun, kasi nanay mo yan. Ano man ang mangyari, baliktarin mo man ang mundo, nanay mo at nanay mo pa rin yan, kahit na sabihin mo pa na na hindi siya naging mabuting ina para sa'yo, nanay mo pa rin yan. Kaya, nanay ka na rin. Kaya sana naman mag-ayos kayo ng nanay mo. Yun. Magkaayos sana kayo at kalimutan nyo kung ano man yung samaan ninyo ng loob. Kasi pare-pareho na rin kayo. Ikaw may anak ka na rin at gusto mo bang ganyan din ang maging sa'yo ng anak mo? Posible. Opo. Pag hindi siya magbabago. Dapat ngayon pa lang, yung hindi na itanim sa kanya ng nanay niya, wag niyang kalimutan na itanim dun sa kanyang anak. Diba? Kaya nga po. At kailangan ipag-training niyo yan sa Diyos. Tama. Kasi po, wala pong imposible sa kanya. That's right. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano po ang nararapat sa inyo. At yun, mag-ayos kayo, mag-ina. Okay, sige. Maraming salamat, Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Thank you very much po. 20 minutes before 11 o'clock. Maraming salamat kay Chato Sakluti na nakatutok na sa ating programa, Marivi Viola, Elizabeth Villa Gonzalo at si Myra Bulisay Lee at si Roy Bulisay na lagi nakatutok sa programa natin. Zenny Dayang Hirang, Alfred Saban, magandang gabi. Si Lynn ng Brussels, Belgium ay nanonood sa atin ngayon. Binabati natin na magandang gabi. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo, Au Villaflor ng San Pedro Laguna, Herbert Gaor, Sally Estabilio Rogeria ng Taguig City. Kababayan ko pala ito. Gandang gabi po sa pogi naming Dr. Love. Wow naman, parang nanlabo ang mata ko doon. Ulitin natin kasi baka hindi masyadong naintindihan. Ang sabi ni Sally Estabilio Rogeria, ang gandang gabi po sa pogi naming Dr. Love buhat sa Taguig City. Siyempre, kababayan ko yan di ba? Doring Jaime ng San Mateo Rizal, magandang gabi at happy listening. Si Andrea Enoto ng Tokyo, Japan. Good evening. Buhat sa Bicol, Albay. Si Noemi Belen, Ramel Sumagaysay. Batiin daw natin, shout out sa kanyang asawa na nakikinig ngayon, si Jocelyn. Si Amir Senya. Good evening, Dr. La. Pabati po. At pasasalamat sa Diyos sa pagtatapos ng anak ko sa college, BSMA. I'm a proud papa. Pamana ng mga magulang na hindi kailanman makukuha ng iba. Lanza Bellion ng Sampaloc, Manila. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Nakikinig po habang gumagawa ng portrait ni Dr. Love. Hindi na natapos yan. Abangan ko yan, Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Julieta Sugita ng Cabiao, Nueva Ecija, at siyempre si Alene Hunko ng Kuwait.
Alas 10:45 ang tumpak na oras kay Sera-Sera, inawit sa atin ni Doris Day. At sa bahaging ito ng ating palatuntunan, natin pong tunghayan ang liham kasaysayan na padala ni Grace ng Bulacan. At kung sakaling meron po kayong komentaryo o meron kayong liham kasaysayan, kwento ng buhay, kwento ng tagumpay, or suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po ninyong ipadala yan sa ating Dr. Love Facebook Messenger, o kaya ay mag-comment po kayo sa ating live stream, or maaari kayong tumawag sa ating mga linya ng telepono sa 863-15788 at 863-16674 para sa live counseling. Narito ang liham kasaysayan ni Grace ng Bulacan. Dear Dr. Love, kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalusugan, palagi, gayon din ang family ninyo. Anyway, ako po si Grace, 30 anyos, dalaga, mula sa Bulacan. Simple lang naman po ang concern ko at gusto ko lang baliwanagan tungkol dito. Ako po kasi ay lumaki sa henerasyon ng mga batang napapalo para madisiplina. Corporal punishment, kumbaga. I must admit, I have my share of kalokohan when I was young, kaya napapalo ako ng magulang ko. And growing up, I never took it against them. As a matter of fact, thankful ako dahil lumaki akong may takot sa Diyos at alam kung ano ang tama at mali. May pamangkin po ako sa pinsan, 3 years old po siya. Pinsan ko po ang nanay ng batang ito at sa iisang compound lang po kami nakatira. May times na nakikita kong nagtatantrums ang bata at pasaway sa mga magulang kung ano ang gusto, yun ang nasusunod. One time, kumain po kami sa fast food at bigla na lamang nagtantrums ang bata at naglupasay sa sahig. Kapag kinakausap siya ng maayos at sinasabihan, mas lalong lumalala ang tantrums. Normal naman siyang bata at hindi special child. Minsan akong sinabihan ng nanay ng bata na bakit hindi nila paluin ang anak nila. Minsan kong sinabihan ng nanay ng bata na bakit hindi nila paluin ang anak nila para madisiplina. Sinabihan ba naman ako ng hindi pa raw ako kasi isang ina kaya ako nasasabing dapat paluin ang bata. Tumahimik na lamang po ako hanggang sa patuloy ko pa rin nakikita nagwawala palagi ang anak nila at sumusunod sila sa gusto ng bata. Nalaman ko ring tatay pala ng bata ang ayaw paluin ang anak para madisiplina. Hindi naman sa nakikialam ako, Dr. Love. Natatakot lamang din ako na baka masanay ang bata at gustong laging nasusunod at napagbibigyan hanggang sa paglaki nito. Hindi ko lang din alam kung dahil sa differences po ba ito ng generations, kaya no para sa kanila ang corporal punishment. Nasaan ba po ang konseptong spare the rod and spoil the child? Baka lamang din kasi hindi na maagapan kapag nakasanayan na ang ganitong behavior paglaki ng bata. Ano po ang masasabi ninyo sa sitwasyong ito, Dr. Love? I'm pretty sure you have your own words of wisdom as a parent and grandparent yourself. Salamat po in advance and more years sa inyong radio show. All the best, Grace ng Bulacan. Salamat, Grace. Nako, napapanahon. Napapanahon ang iyong liham kasaysayan. Thank you, Grace. Ako'y bunga din po ng pagdisiplina ng mga magulang ng corporal punishment kung tawagin natin. Pero hindi naman ako nakaluhod sa munggo. In school, when I was younger, nakatayo kami pero nakabuka ang mga kamay pero may libro sa dalawang palad namin. At pag bumababa, pinapalo kami ng teacher. Oo. Noong araw, pwedeng paluin ng mga bata.
Nakaw, ang June Banaag po nung araw. Hinihila ang patilya ng teacher ko. Hinihila ang aking patilya. Ang tatay ko is a very, very strict disciplinarian. Ang tatay ko nagturo sa akin kung paano mag-carpentry, woodworking. Hindi ako marunong humawak ng martilyo, kaya high school na ako noon eh. Hindi pa ako marunong magpukpok ng martilyo sa pako. Pag ako'y nagpupukpok, laging nababaluktot ang pako. Sabi ng tatay ko, mali kasi ang hawak mo sa handle ng martilyo. Yun. So, sige. Pinagpako ako ng tatay ko. Hindi na naman tumama. Sa galit ng tatay ko, kinuha niya ang martilyo sa kamay ko at ipinukpok sa ulo ko ang martilyo. Dito. Ngayon, meron pa ako ditong scar at tumulo ang dugo niyan. Nangatugan nanay ko. Akala niya nabasag ang bungo ko. Hindi, matibay ho ang bungo ko. Okay. Well, ganyan ang mga tatay namin, mga nanay namin sa disiplina. Pero ang style nila, pag dinidisiplina ka, sinasabi sa'yo ang problema na maling ginawa mo. Kaya tumatanim sa isip namin. Dinisiplina kami ng nanay ko sa bahay. Kagaya nung 2 days ago, nakita ng aking manugang na ako'y nagtatahi ng aking pantalon. Hinabaan ko yung pantalon ko eh. Sabi ng manugang ko, dati marunong ka magtahi ng pantalon sa kamay? Sabi ko, marunong ako maglaba, marunong ako mamlansya, marunong ako magluto, marunong maglinis ng bahay and everything. Disiplina yan ng nanay ko. Now, meron akong anak, si John Joseph, na nasa Amerika. When he was, 4 years old, bago ako umalis ng Amerika, sinama ko siya sa grocery, Target. Alam mo naman sa grocery, di ba? Inilalagay sa grocery yung mga makukulay na mga lollipops, mga chocolates, doon malapit mismo sa cashier para makita ng mga bata. Yon ang purpose noon. So, gusto ng aking anak na bumili ng chocolates, pero sabi ko, hindi pwede yung candy or chocolate or something sweet. Nagtantrums ang bata sa loob ng Target. So, hindi ko muna binayaran yung pinamili kong groceries. Pinalagay ko na lang muna doon. Dinala ko ang bata sa loob ng kotse at doon, pinabayaan ko siya magtantrums doon. Nakabukas naman ang pinto ng kotse. Now, maya-maya may dumating ng mobile patrol ng police at kinu-question ako kung bakit ang bata ay umiiyak. Chinek ang bata kung mayroong mga bruises or something. Sabi ko, tinuturuan ko ng disiplina yung bata. So, kailangan po talaga ang disiplina. I believe, wala pong pinagbago ang bata nung araw at saka ang bata ngayon. Walang pinagbago yan. Parehong wala laman ang utak niya nang ilabas yan sa sinapupunan ng kanilang ina. Tayo ang nagbabago sa uri ng pagdisiplina at pakikitungo sa ating mga anak. I believe, spare the rod and spoil the child. Naniniwala ako dyan. Kailangan ang disiplina. Pero sa panahong ito, bawal na po yan sa Pilipinas. Sa Amerika, yung sarili mong anak, takutin mo siya, napapaluin mo, kukuha ng telepono yon at idadial ang 911. Yari ka. Kulong ka. Yan ang unang itinuturo sa mga bata. Kaya, ang mga bata na nakikita ko sa Amerika, siguro hindi lahat ang nakikita ko mga bata sa Amerika, kung sumagot sa mga magulang nila, even in public, mahihiya ang madre. Ay hindi po pwede kay June Banaag yan. Hindi po pwede kay June Banaag. Ano ang paraan ng pagtuturo, Grace, ngayon? May natutuhan akong paraan ng pagtuturo at pagdisiplina doon sa aking mga apo. Hindi ko na ho ginugulpe mga apo ko.
hindi ko na napapalo. Yung mga anak ko, napalo ko pa yan. Yung mga apo ko, hindi na ho. Kasi bawal na ho ngayon yan sa Pilipinas. Pero may style ako. Ano ang usong-uso ngayon na hindi maaaring wala ang isang bata? Gadgets. Cellphone o whatever, tablets. Kailangan nila. Bahagi ng buhay nila yan. Okay? Yun ang ginagamit kong pandisiplina. Pag hindi nasunod, yung aking apo na ngayon ay doktora na, nandun sa Dubai, noong nag-aaral yon, pag sinabi ko sa kanya, kailangan umuwi ka sa bahay ng 10 o'clock in the evening, that's the latest kung may lakad siya. Pag lumampas ka ng 10 o'clock, 10:15 dumating ka sa bahay, surrender mo na sa akin ang cellphone mo. Dahil 1 linggo wala kang cellphone. Alam niyo kung gaano kahirap yun sa mga bata ngayon? 1 linggong walang cellphone, walang Facebook, impyerno sa buhay nila yon. Yon ang ating paraan ng pagdisiplina. Hindi mo na kailangang paluin. Kung napanood ninyo yung ating Pest to Pest ngayong gabi, makikita nyo ang halaga ng pagtuturo ng values ng mga anak, ng mga magulang sa anak, at ang pagdisiplina ng mga magulang sa kanilang anak. Sa nakikita natin ngayon, busy masyado ang mga magulang sa trabaho. Pagdating sa bahay, busy pa rin sa internet, sa Facebook, sa social media, at ang mga bata ay napapabayaan na. Yan po ang nakakatakot ngayon. Tingnan po natin, kapag lumalabas ang isang pamilya on weekends, and we do this on weekends, nakikita ko po yung mga bata na kasama ng mga magulang kumakain sa restaurant, hindi nag-uusap, kakain sila nang hindi nag-uusap dahil kung mayroon ng mensahe, iti-text na lamang yung kanyang kapatid na katapat niya dun sa table. Ganon. Wala na yung komunikasyon. At yan ang nakakatakot sa ating buhay. Sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Awiting ito ni Doris Day, The Things We Did Last Summer. Kulang na kulang ang 1.5 hours natin, ano? Babalik po kami bukas Miyerkules ng gabi sa impilang ito ng 92.3 Radio 5 True FM. Samantala, magkita-kita po tayo sa Bulacan State University bukas ang slot namin siguro after lunch. So magkita-kita po tayo dyan, ho? And sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, producer natin si Jake Bacud, si Direk Sheikh Mamaril, si Rome Ortigas ang ating technician, ORAD Operator Mike Santillan, PA and Avid Operator Jairian Manipon. Ito po ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.